mo ba kumuha ng business permit at occupancy permit? Oo, madali lang naman yan basta kumpleto ka ng dokumento. Ang una mong aasikasuhin dyan ay yung occupancy permit. Kasi yan din naman ang kailangan mong requirements para makakuha ka ng business permit. So unahin mo yan. Para makakuha ka ng occupancy permit, dapat may blueprint ka niyang paupahan mo. At hintayin mo kasi pupunta pa yung engineering department ng munisipyo dyan sa paupahan mo. I-check pa niya yung unit mo kung hindi ba yan lumalabag sa requirements nila. Tama ba yung seat back? At susukatin pa nila yan. Ba't nila susukatin? Kasi yung sukat niyan ay importante. Yun ang pagbabasehan ng tax na babayaran mo dyan sa paupahan na pinatayo mo. Yung amilyar kung tawagin. Ganun ka na, Lord. At pag sinabi ng munisipyo na okay na ang occupancy permit mo, saka mo naman aasikasuhin ang business permit mo. At babayaran mo na yung amilyar mo sa lupa at sa structure. Pagkuha naman ng business permit, madali nga lang din yan basta kumpleto ka na ng requirements. Pwedeng ikaw ang mag-asikaso niyan kung marami ka namang oras. Pwede mo namang ipaasikaso sa iba kung wala kang oras, dapat yung legit yung mag-aasikaso nun sa'yo. Sigurado kang hindi ka maluloko kasi hawak niya yung mga dokumento mo. Ibibigay mo kasi sa kanya, pagkakatiwalaan mo siya. May mga kumpanya nag-aasikaso niya, yun talaga yung negosyo nila. O pwede ka maghanap ng ganon. Pwedeng yun yung kontakin mo para mag-ayos niyan. Lalo na ngayon, 2026 na, January, kailangan may business permit ka na para legit yung negosyo mo. So ganyan ka, landlord, ang pagdadaanan mo para makakuha ka ng occupancy permit at business permit.